Good afternoon. My name is Gisela Vallador, and today I'll be discussing and explaining my midterm laboratory examination. So, um, ang subject na to is DCIT 25. For this video, ipapakita ko at explain ang aking ginawang code dahil provided naman na yung output. So, ito ay isang C++ program na gumagamit ng menu-based system. So, kung saan may apat na pagpipilian ng user. Wait lang, papakita ko yung given output. So, here, makikita dito, A is for calculator, B is for odd or even, and C is for highest and lowest, and D is for leap year checker. So, yung letter E naman, ito naman sa invalid input. Yes, invalid input. So, wait. Balik tayo sa code. So, andito na yung source code. Ayan. Gumamit po ako ng nested if-else para sa pagpili ng operations at do-while loop para umulit ang program based sa kagustuhan ng user. So, ipapaliwanag ko muna yung code step by step at pagkatapos ay ipapakita ko yung mga sample outputs para mas maunawaan kung paano ito gumagana. So, sa unang bahagi ng program, wait, oh my god, naglalag. Sa unang bahagi ng program, nag-include ako ng include iOS stream para magamit natin ang cout at sin na function. So, gamit din ang using namespace std para hindi na natin kailangan mag-type ng std sa bawat line. So, sa loob ng main function, gumamit ako ng do-while loop. Ito yung bumabalot sa buong program habang gusto pa ng user mag-try ulit, uulit yung buong process. Ayan, char choice. So, for the menu at nested if-else, nagpakita ko ng menu gamit ang cout at tinanggap ang input ng user gamit ang sin. Ginamit ko ang follower para kahit uppercase or lowercase yung input, tatanggapin ito ng program. So, makikita dyan. Ayan, cout, A calculator, cout, B, ayan, other even, cout, C, highest or lowest number, cout, D, leap year. So, after neto, gumamit ako ng nested if-else para i-handle yung bawat option based sa piniling letra ng user. So, dito tayo sa option A, calculator. Wait. Ayan. So, dito, kapag pinili ng user yung option A, hingi ito ng dalawang number. Ayan. Enter first number, enter second number. So, at ipiprint nito yung result na apat operation, which is sum, difference, product, and quotient. Ayan. I-run natin siya. Enter. A. Wait. A. Enter first number. So, we have 100. Enter second number, 10. So, dito makikita na the sum of 100 is 10. The difference is 90. The product is 1K, 1,000. The quotient is 10. So, lahat ng operations is nag-flow ng tama. Sa lahat ng ginamit nating operations. So, next natin, option B. The odd or even. Odd or even.
Ayan, we have cout, odd, or even. So, dito naman, sa option B, isa lang yung number na hinihingi gamit yung modulo operator. Dito, chine-check kung divisible by 2 yung number. Ayan, so we have here else if. Ayan, enter natin ang choice B. So, enter a number. Ayan, isang number lang. So, ayan, 88 is an even number. So, example, nilagay naman natin dyan is 35. So, magiging 835 is an odd number. Next, for the option C. Wait, option C. Ayun. So, dito sa highest and lowest, tatlong number yung hinihingi. So, pinagko-compare natin gamit ang nested if-else para ma-determine kung alin yung highest at lowest. Ayan. Enter D. Ay, no, C. Sorry. Enter first number, 56. Enter second number, 65. Enter third number, 60. So, dito, 65 is the highest number and 56 is the lowest number. So, sa operation na ito, hinihingi ng, so yun nga, hinihingi ng tatlong number. So, ipagko-compare sila. So, nag-declare dito na the highest is 65 and the 56 is the lowest. So, next, sa option D naman tayo. Wait. Option D. Ayan. So, dito, ito naman yung leap year checker. So, we have here, cout, leap year. Then, enter natin D. Enter D. So, enter tayo ng year. 2024. So, ayan. 2024 is a leap year. So, ang leap year ay year na divisible by 4 at hindi divisible by 100. Maliban na lang kung siya ay divisible by 400. So, for example natin dito is 2024 is divisible by 4, hindi by 100. Kaya leap year siya. Kunyari, example natin, ulitin natin. D. Ang example natin is 1900s. So, it will print 1900s is not a leap year. Yes. Next, last natin is invalid input. So, dito, try natin maglagay ng E. So, magre-result siya as invalid input since, di siya valid. Kasi, we have lang, A, B, C, and D. So, pag nag-enter tayo ng E, makikita naman dito, magiging invalid input siya. So, kapag nagbigay ng input na hindi valid, yan, example natin E, lalabas yung invalid input. Ginagamit ang nested if-else para sa error checking at pag-handle ng invalid inputs. So, sa looping feature, matapos ang bawat operation, tinatanong ng user kung, ayan, do you want to try again? So, kapag Y ang lumabas, Y ang lumabas, so, uulit lang yung program. Diba? Wait lang. Kapag N, may end na yung loop. Ayan. Ayan. Thank you for using this program. So, dyan na po nagtatapos yung explanation ko para sa aking midterm laboratory. Then, pinakita ko naman yung buong code, pati na rin yung paggamit ng nested if-else at looping sa mga operations.
So, na-explain ko na rin yung bawat output para sa 5 scenarios. So, thank you for watching, and I'll hope you understand my explanation.